John chapter 8. Amen? Hallelujah. Ito po ang ini-impress ng Panginoon na ipangaral ngayong umaga. Amen? At salamat po kayo narito. Alam ko ay kakausapin tayo ng Panginoon ngayong umaga. Amen po ba? Hallelujah. Basahin po natin, verses 2 hanggang 11. Kinabukasan, maaga pa ay bumalik na si Jesus sa templo. Maraming tao ang lumapit sa Kanya. Kaya umupo siya at nangaral sa kanila. Dumating ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo na may dalang babae na nahuli sa pangangalo niya. Alam niyo po ba yung salitang yun? Pinatayo nila ang babae sa harap ng mga tao at sinabi nila kay Jesus, Guro, ang babae ito'y nahuli sa pangangalo niya. Ayon sa kautusan ni Moises, ang mga babaeng tulad niya ay dapat batuhin hanggang sa mamatay. Anong masasabi mo? Itinanong nila ito upang hanapan ng maipaparatang laban sa kanya. Pansin nyo, lagi nilang sinusubukan si Jesus. Ano kayo sasagot nito? Pag nagkamali ito ng sagot, amen, uhulihin na natin ito si Jesus. Amen? Pero yumuko lang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng kanyang daliri. Pero paulit-ulit sila nagtanong, kaya tumayo si Jesus at sinabi sa kanila, kung sino sa inyo ang walang kasalanan ay siya ang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at nagsulat sa lupa. Nang marinig nila iyon, isa-isa silang umalis mula sa pinakamatanda hanggang si Jesus na lang at ang babae ang naiwan. Verse 10, tumayo si Jesus at sinabi sa babae, Babae, nasaan na sila? May humatol ba sa iyo? Sumagot ang babae, wala po. Sinabi ni Jesus sa kanya, hindi rin kita hahatulan. Maaari ka nang umalis, pero huwag ka na muling magkasala. Huwag ka nang muling magkasala. Amen? Tulungan tayo ng Panginoon ngayong umaga. Amen? Amen. Meron pong dalawang mahalagang Bible terminology na ating pong pag-usapan ngayong umaga. Una, justification. Ikalawa, sanctification. Sino po sa inyo na ngayon mo lang narinig ang dalawang salitang iyon? Pwede ko ba makita ang kamay? Justification, sanctification. Ngayon mo lang narinig. Huwag po kayo mahiya, hindi ko naman po kayo tatanungin. Gusto ko lang po makita. Ngayon mo lang narinig yun, justification, sanctification. Sino po? Salamat sa mga nagtaas ng kamay. Salamat sa mga nagtaas ng kamay. Amen? Hallelujah. Ngayong umaga, tulungan tayo ng Panginoon sa pangunguna ng Banal na Espiritu na ipaunawa sa atin ang dalawang mahalagang salitang ito. Mangangaral po ko ngayong umaga, mga kapatid, does not end with grace. Does not end with grace. Sa Tagalog, mga kapatid, hindi nagtatapos sa biyaya. Hindi nagtatapos sa biyaya. Amen? Hallelujah. Does not end with grace. Tayo po yumuko. Manalangin po tayo, Panginoon. Marami pong salamat sa umagang ito. Tulungan mo, Diyos, ang pangangaral ng iyong salita. Ako'y walang magagawa sa aking sarili lamang, Panginoon. Kailangan kong kapuspusan ang pagpahid, O Diyos, ngayong umagang anointing, Panginoon. Banal na Espiritu, personal at makapangyarihan kang kumilos sa puso ng bawat isa, O Diyos. Tanggapin nila ang mga katotohanan ng iyong salita ngayong umaga. Lalabas kami sa lugar na ito, Panginoon Diyos, natanggap namin, Panginoon, ang talagang kapatawaran na iyong nais sa amin, pagpapalakas sa amin, pagpapalaya sa amin, kagalingan sa amin, at pagtatagumpay sa buhay na ito habang kami, O Diyos, ay nabubuhay pa dito sa mundong ito. Marami pong salamat, O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Does not end with grace. Una po natin pag-usapan, justification. Amen. Ito po ang kahulugan ng justification. Sabi po sa Oxford Dictionary, ang pagkilos ng pagpapahayag o ginagawang matuwid sa paningin ng Diyos. Making righteous in the sight of God. Sabi naman po ng Britannica Encyclopedia, justification ay ang gawa kung saan inilipat ng Diyos ang isang taong gusto mula sa estado ng kasalanan patungo sa estado ng biyaya. Amen? Ang ganda ng ibig sabihin ng justification. From the state of sin to the state of grace. Amen? Sa ating pong kwento na binasa sa John chapter 8, mga kapatid,
Yun po ay kwento nating lahat. Yun po ay paglalarawan sa ating lahat kung sino tayo at ang ginawa ng Panginoong Hesus sa atin. Narito po ang isang babae. Siya ay dinala ng mga Pariseo. Amen? Sa ating Panginoon dahil siya po ay nahuli sa pangangalo niya, adultery. Anong ibig sabihin ba ng pangangalo niya, adultery? Pwedeng may asawa yung babae, pero nakipagrelasyon pa siya sa iba. Nakuha niyo po ba? O, kaya naman, yung kanyang kasalukuyang karelasyon ay meron na ring asawang iba. Ang tawag po doon mga kapatid, pangangalunya. Adultery. Amen? At ngayong umaga, ang pangangalunya, ang adultery, ay talagang napakabigat na kasalanan sa Diyos. Katunayan mga kapatid, kabilang ito sa 10 utos ng Diyos sa mga Israelita na huwag gagawin. At ganoon din sa atin. Exodus 20:14. Kasama siya doon sa 10 Commandments. Huwag kang mangangalunya. Thou shall not commit adultery. O you shall not commit adultery. Kapag sinabing utos mga kapatid, dapat sundin, dapat gawin. Lalo na kung ang nag-uutos ay ang Diyos. Amen? Kapag ang utos ng Diyos ay sinuway, yun po ay kasalanan na sa atin. Naunawaan po ba? Kaya sa ating kwento, nangalunya ang babae, siya ay nagkasala sa kanilang kautusan at sa Diyos. At sa kanilang pong kautusan, mga kapatid, ang kasalanan ay may kabayaran. Kaya dinala ng mga Pariseo ang babae kay Jesus upang tignan kung ano ang ihahatol ng Panginoon sa babae. Verses 4 to 5. At sinabi nila kay Jesus, Guro, ang babae nito'y nahuli sa pangangalo niya. Ayon sa kautusan ni Moises, ang mga babaeng tulad niya ay dapat batuin hanggang sa mamatay. Anong masasabi mo? Ang kautusan po na sinasabi dito ay yung sinusunod nila, amen, na binigay ng Diyos sa panahon ni Moses, na mababasa po sa Book of Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Kapag kayo po'y napadpad sa 4 na aklat na yan, sa mga unang aklat sa Bible, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, halos mababasa niyo po dyan, puro kautusan. Puro law. Amen? Kaya ang Bible po nila sa Bagong Tipan, ang binabasa po natin ay Bagong Tipan, Book of John, ang kanila pong Bible ay ang Lumang Tipan. Old Testament. Yung sinasabi ng mga Pariseo na ang nangalunya ay dapat mamatay, mababasa po natin sa Leviticus at Deuteronomy. Leviticus chapter 20 verse 10, kung ang isang lalaki ay sumiping sa asawa ng iba, siya at ang babae ay dapat patayin. Ganon kabigat sa Lumang Tipan. Kapag nahuli agad, nagkasala, nangalunya. Nabasa niyo po. Kahit pag-awin niyo sa bahay, buksan niyo yung Bible. Kaya baka nag-invento si pastor. Deuteronomy chapter 22 verse 21. Dadali ng babaeng iyon sa harap ng bahay ng kanyang ama at doon babatuhin siya ng mga lalaki ng bayan hanggang sa mamatay. Sa pamamagitan nito, mawawala ang masasamang gawa sa inyong bansa. Nakakahiya ang bagay na ginawa niya sa Israel sa pamamagitan ng pakikiapid habang nasa poder pa siya ng kanyang ama. So nabasa natin mga kapatid, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Yung babae ay nagkasala at dapat siyang mamatay. Kaya dinala yung babae sa Panginoon, Guro, dapat mamatay yung babae nito dahil sa kanyang pangangalo niya. Anong masasabi mo? At dito, mga kapatid, papasok ang first point sa pangangaral na justification. Ano ang naging reaksyon ng ating Panginoong Hesus? Sinusumbong nila Panginoon, nangalunya niya, patayin, batuhin. Amen? Tapos, pupunta na tayo anong naging reaksyon ng ating Panginoon. John chapter 8 verses 7 to 9. Pero paulit-ulit sila nagtanong, kaya tumayo si Jesus at sinabi sa kanila, kung sino sa inyo walang kasalanan ay siya ang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at nagsulat sa lupa. Nang marinig nila yon, isa-isa silang umalis mula sa pinakamatanda hanggang si Jesus na lang at ang babae ang naiwan. Nang marinig ng mga Pariseo, mga kapatid, ang sagot ng Panginoon, isa-isa silang umalis at iniwan nila yung babae na kanilang sinusumbong sa Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, walang bumato sa babae.
kaya naligtas yung babae. At hindi siya namatay. Amen? Mga kapatid, yung nangyari sa babaeng ito na ating pinag-uusapan ngayong umaga, amen, ay larawan po nating lahat. Ikaw, lahat kayo, nakaharap ko, kabilang ako ngayong umaga. Ikaw at ako, yung babae dito sa kwento. Bakit? Sapagkat tayong lahat ay nagkasala sa Diyos. Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Kaya nang sabihin ni Jesus, kung sinong walang kasalanan ay siya ang unang bumato. Pero walang bumato. Amen? Bakit? Dahil alam ng mga Pariseyo na pati sila makasalanan din. Sige, kung sinong walang kasalanan sa inyo, siya ang unang bumato. Binitawan nila yung mga bato nila. Kasalanan din ako. Isa-isa sila nagsialisan. Amen? Hallelujah. At katulad ng hatol sa babae sa kanyang kasalanan, mga kapatid, kamatayan din ang kabayaran sa ating mga kasalanan. Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Amen? Walang paligoy-ligoy mga kapatid. Ang tinutukoy po na kamatayan dyan, yan po ay impyerno. Walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Ang kabayaran ng kasalanan ay impyerno. Amen po? Amen. Hallelujah. Parang ganitong halimbawa niya mga kapatid. Napakabuti ng ating Panginoon. Tayo po ay nasa korte at nililitis. Nakita niyo ba yung picture kanina? Yung sa pamagatang pangaral, parang yung hinahawakan ng judge. Diba yung ginagano niya? Tayo po ay nasa korte at nililitis. Amen? Sundan niyo po mga kapatid, halimbawa ikaw yon, yung babae dito, o ikaw talaga yan, nakaharap ka sa isang judge. Amen? At mapapatunayan na tayo ay guilty sa kasalanan. At yun po ang totoo mga kapatid. Binasa lang natin kanina, lahat ay nagkasala, walang exempted. We are all guilty of sin. Amen? Maliit na kasalanan, malaking kasalanan, mga kapatid, parehong kasalanan lang yun sa Diyos. Amen? Ang ninakaw po lang, pastor, 100. Samantalang yung mga kontraktor ng kalsada na yan, bilyon ang ninakaw. Kaya sila ang guilty. Sila ang mas makasalanan. Mga kapatid, hindi po ganun ang timbangan ng Diyos. Pagdating po sa timbangan ng Diyos, walang maliit o malaking kasalanan. Kaya nga, lahat nagkasala. Amen po ba? Amen. Pantay-pantay, amen mga kapatid, ang kasalanan sa Diyos. Kaya kahit anong gawin natin na panusot, hindi tayo makakalusot sa harapan ng Diyos. Lahat tayo guilty sa kasalanan. Sino dito ngayong umaga, aminado ka, guilty ako, makasalanan ako. Amen. Amen. Unat na unat, guilty. Gusto ko makita yung guilty. Amen. Makasalanan ka. At dahil guilty tayo sa kasalanan, mga kapatid, merong hatol. At ang hatol ay kamatayan. Mga kapatid, itong totoo. Hindi ko po gustong sirain ang araw ninyo. Pero ang totoo mga kapatid, lahat tayo papuntang impyerno. May kabayaran ng kasalanan, guilty ka. Ang kabayaran ng kasalanan ay impyerno. Amen po ba? Amen. Kayong judge, guilty. Sintensyahan ng panghabang buhay na pagkakakulong. Di ba doon sa panahon natin? Pero sa Diyos, guilty. Dalhin, itapon sa impyerno. Amen? Subalit, mga kapatid, ito ang magandang balita. Ito ang ipinapangaral nating ebanghelyo. Pumasok ang Panginoong Hesus doon sa korte. At sinabi sa judge, pakawalan niyo po siya. Sabi ng hukom, bakit? Sabi ng ating Panginoon, dahil ako nang magbabayad ng kasalanan niya. Amen? Amen? Amen. Alam natin ang kwento mga kapatid, dinala ng Panginoon ang lahat ng ating kasalanan doon sa krus. Siya ay pinahirapan, binugbog,
amen, pinako at namatay upang maging kabayaran sa ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, ang nangyari, yung napakahabang listahan ng ating mga kasalanan, naging zero. Naging clear. Burado lahat. Luminis dahil ang Panginoong Hesus na ang nagbayad ng lahat. Amen? Ang ginawa po ng Panginoong Hesus, mga kapatid, ang tawag doon ay justification. Yun yung ibig sabihin ng justification. Yun ang ginawa niya sa atin. Ang Tagalog ng justification ay pinawalang sala. Pinawalang sala. Amen? Ikaw ay guilty ng kasalanan, pero nang pumasok ang ating Panginoong Hesus sa eksena, amen, ikaw ay pinawalang sala na ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus. Romans 5:9-10, yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Amen? Amen? Amen. Lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Amen. Galit ang Diyos sa kasalanan. Pero dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus, tayo'y napawalang sala. Dati, tayo'y mga kaaway ng Diyos. Yun tayo dati. Amen po ba? Amen. Ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Amen. Amen po ba? Amen. Pinawalang sala. Amen? We have been justified. Amen? Sabi pa sa 1 Corinthians 6:9-11, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Amen po ba? Linaw ng Bible. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw. Kaya mga kapatid, yung mga nagnanakaw ngayon, hindi forever ang buhay dito sa mundo. Amen. Aharap lahat sa Diyos. Ang pagnanakaw, walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Amen. Sakim, naglalasing, naglalasing, naglalasing. Amen. Amen. Hindi si pastor ang nagsabi, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Pansinin niyo sinabi kasunod, verse 11, ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit, nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan. At ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na kayo. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Amen po ba? Amen. Tayo na may kasalanan ay pinawalang sala ng Panginoon. Tayo ay guilty, pero nang pumasok ang Panginoong Hesus sa eksena, tayo ay naging not guilty. Idinedeklara ng Diyos na tayo ay wala ng sala dahil sa ginawa ni Jesus doon sa krus. Hindi ba't napakabuti ng ating Panginoon? Amen. Siya na ang nagbayad ng lahat. Amen. Amen? Papasok po dito mga kapatid. Meron pa tayo natagdag dalawang napakagandang salita sa Bible. Alam ko na itopic ko na ito. Yung habag at biyaya. Amen. Mercy and grace. Amen? Hallelujah! Mga kapatid, itong mercy and grace, ito po yung naranasan ng babae sa Panginoon at yun din ang naranasan natin sa Panginoon. Amen. Mercy, mga kapatid, ang ibig sabihin ng mercy, we did not receive what we deserve. Hindi natin natanggap ang nararapat sa atin. Yun ang mercy, habag. Amen? Alam niyo mga kapatid, ang nararapat sa ating kamatayan. Pero nahabag ang Diyos, kaya hindi natin natanggap. Amen po ba? Yung ibig sabihin ng mercy, ang nararapat sa atin ay impyerno. Pero nahabag ang Diyos, mercy, kaya hindi natin natanggap. Amen. Naunawain niyo po? Amen.
Yun ang karapat dapat sa ating lahat. Pero dahil sa habag ng Diyos, hindi niya ipinagkaloob na mangyari sa atin. Mercy. May dapat na mangyari, may dapat tayong tanggapin na masalimuot. Pero dahil nahabag ang Diyos ng langit, hindi niya ipinahintulot sa atin. Pangalawa, mga kapatid, grace. Ano naman yung grace? We receive what we did not deserve. We receive what we did not deserve. Natanggap naman natin yung hindi natin deserve. Yung hindi nararapat sa atin. Alam niyo mga kapatid, hindi natin deserve ang kapatawaran. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, pinatawad tayo. Amen. Hindi natin deserve ang kaligtasan. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas tayo. Hindi natin deserve ang langit. Alam niyo ba yun? Nagkasala nga tayo eh. Hindi natin deserve ang langit. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, mapupunta tayo sa langit. Amen? Tayo ay kinahabagan at biniyayaan ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ganito kabiyaya ang ating Panginoong Hesus. Kaya alam niyo, karapat dapat siya sa ating pinakamataas na papuri at pagsamba. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, maglaan tayo ng ilang segundo. Pwede ba nating purihin ng malakas na may kasamang palakpak ang ating Panginoong Hesus? Guilty. Pero sabi ni Jesus, not anymore. Not guilty. Pero mga kapatid, but wait, there's more. Amen? 2 points lang naman ito mga kapatid. Amen? Katunayan, simula sa time ni Jesus hanggang ngayon, amen? Tuwan-tuwa tayo, ramdam ko talaga yung lakas ng palakpak. Lord, salamat! Salamat sa mercy, salamat sa grace. Dapat sa akin, Panginoon, hatol ng kabatayan. Pero dahil sa iyong habag at biyaya, ako'y naligtas. Amen? Ngayon mga kapatid, simula sa time ni Jesus hanggang ngayon, tayo ay nasa panahon, tayo ay nasa tinatawag na panahon ng biyaya. Ito ngayon, season of grace ito mga kapatid. Simula sa time ni Jesus pa, sa Old Testament, hanggang sa panahon natin ngayon, tinatawag itong dispensation of grace. Season of grace. Panahon ng biyaya. Alam niyo mga kapatid, grabe ang biyaya ng Panginoon sa panahon natin. Amen. Paano mo nasabi, Pastor? Sinabi ko na kanina, dahil kung nabubuhay tayo sa lumang tipan, sa Old Testament, kapag nagkasala tayo, tigok agad, patay agad. Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Pag may nagkasala, amen? Di ba sinabi ng mga Pariseo, ayon sa kautusan ni Moses, ang nagkasala ng pangangalo niya, dapat mamatay. Tingnan niyo, dapat mamatay. Amen? Sino si Moses? Siya ang lingkod ng Diyos sa Book of Exodus. Ang Exodus ay nasa lumang tipan. Kapag nagkasala, may hatol agad. Pero pagdating ng ating Panginoon sa bagong tipan hanggang ngayon, grabe ang habag at biyaya ng ating Panginoon. Amen. At gusto ko pong sabihin ngayong umaga, wala pong masama sa biyaya ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kanina lang inawit natin, sukdulang biyaya. Amen? Kung masama ang biyaya ng ating Panginoon, hindi ko po ipapaawit yung sukdulang biyaya. Amen? Pero mga kapatid, wala akong magagawa. Yun kasi ang totoo, sukdulang talaga ang biyaya ng Diyos. Amen? Amen? O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalang kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Kasi yung first stanza doon, kahit hindi karapat dapat, pinagkukulan mo kami. Ano ba yun? Ano ba yung lyrics? Kahit hindi karapat dapat, pagkukulan ng iyong habag at wagas mong pagsinta. Hindi talaga tayo karapat dapat mga kapatid. Wala, hindi. Hindi mo deserve yun. Amen po ba? Amen. Pero mga kapatid, mabiyaya kasi ang Diyos. Kaya lang, ito na, may kaya lang. Papunta tayo sa exciting part. May problema, at ito ang pangunahing problema sa panahon natin ngayon. Ano yun, Pastor? Naging mali ang paggamit ng tao sa biyaya ng Diyos. Ready na po kayo? Amen? Sabi nga dyan, yung use of grace na-abuse.
yung use of grace na abuse. Ano ibig sabihin niya, Pastor? Inabuso ng mga tao ang biyaya ng Diyos. At ito po ay nakapasok na rin sa mga Christian churches. Kaya hindi po nakakapagtaka kung bakit, wala namang sama, praise God, di ba? Pero hindi po nakakapagtaka na dumadami ang tao sa kanila dahil ang kanilang pangangaral ay puro biyaya na lang. Nakasentro na lang palagi sa biyaya ng Diyos. Amen. At sino ba namang may ayaw ng ganon? Biruin mo, ang mapapakinggan mo palagi kapag may gawain, di ba? Puro pag-ibig ng Diyos, biyaya ng Diyos, habag ng Diyos, di ba? Parang yung ganon. Ikot-ikot na lang doon. Ikaw naman, grabe Lord, mahal mo talaga ako. Salamat sa biyaya, salamat sa habag. Amen. Actually, mga kapatid, may napakinggan kasi ako na short video sa social media. At yun po talaga ang dahilan kung bakit nagawa ko ang pangangaral na ito. At siya po ay isang Pilipino din. Magaling na pastor, hindi po sa ating fellowship at magaling magsalita. Amen. Hallelujah. Katunayan ay lumalago na yung church na kanyang hinahawakan. Amen. Ipinaliwanag niya ang justice, mercy, at grace. Amen. At tama naman ang kanyang pagkakailustrasyon, pagkakapaliwanag sa justice, mercy, at grace. Amen. Ganito po ang sabi niya, mga kapatid. Halimbawa, amen, ikaw ay pumunta sa isang convenience store na merong guard. Amen. Wala kang dalang pera, kaya ang ginawa mo ay nagnakaw ka ng tinapay. Pero nahuli ka ng guard. Amen, nahuli. Ay, ano yan? Benta ba yan? Hindi pa po. Inuhuli ka ng guard. Amen. So, ang ano mga kapatid, guilty ka sa kasalanan ng pagnanakaw. Ngayon, pinasok niya ngayon tatlo, justice, mercy, grace. Ang justice, mga kapatid, nahuli ka, ang dapat sa'yo, makulong. Justice, hustisya. Amen po ba? Naunawaan niyo po? Nahuli ka, dapat kang makulong. Pero ang mercy, mga kapatid, nahuli ka. Pero sabi mo, manong guard, nagugutom na kasi talaga ako, wala akong pera eh. Naawa yung guard, mercy. Kaya ang ginawa niya, kinuha niya yung tinapay at pinaalis ka na niya. Sige, umalis ka na. Hindi na kita ipapakulong. Unawaan niyo? Justice, mercy. May pangatlo pa yung grace. At ito po ang pinakamaganda. Nahuli ka ng pagnanakaw, pero sabi mo wala ka kasing pera at nagugutom ka na. Ang grace ay hindi lang yung naawa yung guard, kundi biniyayaan ka pa. Sabi ng guard, o sige, umalis ka na. Dalhin mo na yung tinapay. Gusto nang paalis ka na, wait lang boy, liga. Dalhin mo na rin itong sahod ko. Alis ka na. Nakuha nyo? Justice, mercy, grace. Nagkamali ka na, pinagpala ka pa. Yun ang sabi ng pastor, nagkamali ka na, pinagpala ka pa. Pero mo nagnakaw si tinapay, pero dahil sa habag at biyaya ng guard, dali mo yung tinapay, ito pa yung sahod ko, dali mo na. Pakainin mo lahat na makakasalubong mo. Amen. Alam niyo mga kapatid, totoo yun. Pero, may pero, yun din ang nakatawag ng aking pansin. Dahil kung hindi mag-iingat, ang mga nakapakinig nun, matutuon lang ang kanilang focus sa biyaya ng Diyos. So, ang dating sa akin mga kapatid, nagkamali na, pinagpala pa ng Diyos. Which is tama. Amen po ba? Yun kasi talaga ang konsepto ng grace. Kaya lang mga kapatid, ang dating sa akin, so, pwede pala yun. Pwede palang magkamali, pwede palang magkasala na magkasala dahil mabiyaya ang Diyos. Nag-gets niyo po ba yung punto? Amen. Nakuha niyo po? Amen. Kaya ako po ito'y pinapangaral ngayong umaga. Amen? Yun ang kulang mga kapatid. Totoo, mabiyaya ang Diyos. Listen, mahalaga ito sasabihin ko mga kapatid. Totoo, mabiyaya ang Diyos. Pero hindi ibig sabihin na mabiyaya ang Diyos. Listen, hindi ibig sabihin na mabiyaya ang Diyos ay wala ng impyerno. Amen? Andiyan pa po kayo? Amen. Hindi ibig sabihin na mabiyaya ang Diyos ay wala nang mapupunta sa impyerno. Ang sagot mga kapatid, meron pa rin. Amen? Mahal ng Diyos ang tao.
Pero hindi mahal ng Diyos ang kasalanan. Amen. Kaya, mapapaimpyerno ang tao kung magpapatuloy siya sa kasalanan kahit na natanggap na niya ang biyaya ng Diyos. Naunawaan po ba? Amen. Kung nagtulak sa akin, Lord, salamat, ipapangarap ko ito sa church. Hindi po natin pwedeng sabihin sa Diyos, pagharap natin sa Kanya, Panginoon, mabiyaya ka naman, di ba? Kaya papasok ako sa langit kahit anong ginawa ko doon sa lupa. Pwede ba yun? Sa tingin nyo? Lord, mabiyaya ka mabiyaya ka. Nakita niyo yung paggamit ng biyaya sa panahon natin? Grace, grace, grace. Mercy, mercy. Mga kapatid, tama, mabiyaya ang Panginoon. Pero hindi siya konsentidor. Na parang bang okay lang sa Panginoon yung mga ginagawa nating mali, ginagawa nating kasalanan. Nung tayo ay, ito pa, yung tayo ay nabubuhay ngayon. Mga kapatid, hindi po ganun ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya please, pakiusap, mag-ingat po sa inyong mga pinapakinggan na pangangaral sa YouTube o anumang social media platform. Amen po ba? Amen. Dahil hindi lahat ay tama, biblical ang kanilang doktrina. Amen. Tama po yung kanilang ganun kasi po kasi nagkaganda konsepto ng mercy and grace. Totoo po yung kanyang pagkakalarawan. Kaya lang, para bang huminto na lang siya doon. Mabiyaya ang Panginoon, biruin mo, nagkamali ka na, pinagpala ka pa. Ikaw naman siyempre ako pakinig mo, oh, praise God. Ang sarap magkamali! Tama po ba? Binigyan pa ako ng tinapay, ng pera. Mga kapatid, amen. Lalo na po yung doktrina, pakinggan nyo ito ha. Lalo na yung doktrina ng once saved, always saved. Once saved, always saved. Yan po ang, ang tawag doon? Yung parang sikat na doctrine ngayon sa kapanahunan natin. Ang ibig sabihin nun, kapag ikaw ay naligtas, kahit anong gawin mo, ligtas ka na. But that's not true. Hindi yung totoo. Yun ay malaking kasinungalingan. Amen? Kaya itong problema sa panahon natin mga kapatid, malakas ang loob ng maraming Kristiyano ngayon. Ligtas na ako, kaya okay lang itong ginagawa ko. Amen? Once saved, always saved. Ligtas na ako, tinanggap ko na si Jesus, okay na yun. Kaya tingnan nyo, pansin nyo mga kapatid, iba yun nga sa panahon natin, may mga Kristiyanong immoral, Kristiyanong naninigarilyo, Kristiyanong umiinom, Kristiyanong nangangalunya. Tama po ba? Kristiyano daw sila. Tama po ba? Nandiyan ba po ba kayo? Kasi nga, once saved, always saved. Mga kapatid, mag-ingat kayo sa mga pinapanood ninyo. Amen po ba? Amen. Pinapangaral ko ito dahil concern lang sa inyo. Kakabrowse. Lalo na ngayon, grabe, ang daming preachers. Ang daming doctrines. Ang daming teachings. Amen. Mga kapatid, nagkakamali sila, hindi yun okay sa Diyos. Ang nangyayari kasi ngayon, sumobra ang taas ng biyaya at naiiwan ang katwiran ng Diyos. Amen? Hallelujah. Hindi po ganun mga kapatid, dapat ay pantay pa rin sila. Dapat ay balanse pa rin. Amen po ba? Napakaganda po ng justification. Can you say amen? Pagpapala ang biyaya ng Diyos sa atin. Amen po ba? Subalit may kasunod ang justification. Kaya nga ang pamagat ng pangangaral na ito does not end with grace. Hindi nagtatapos sa biyaya lang. Amen? Dahil may kasunod ang biyaya, may kasunod ang justification, at ang kasunod ng justification ay tinatawag na sanctification. Amen. At yun po ang ating pangalawang pag-usapan, sanctification. Ang ibig sabihin po ng sanctification, amen, state of separation unto God, to sanctify a person is to make him holy. Ang sanctification, mga kapatid, may kinalaman sa kabanalan. Ang Tagalog ng sanctification ay pinapaging banal. Pagpapakabanal. Amen po ba? Justification, pinawalang sala na tayo, praise God. Pero may kasunod ang justification. Sanctification. Ano yung sanctification, pastor? Pagpapakabanal. Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Balikan natin ang kwento ng babae sa John chapter 8.
Guilty siya sa pangangalo niya, ang hatol dapat ay kamatayan, pero hindi siya hinatulan, kundi siya ay pinagkalooban ng habag at biyaya ng Panginoon. Pero mga kapatid, hindi nagtapos sa biyaya lang. May sinabi ang Panginoon bago sila maghiwalay ng babae. Balikan natin. John chapter 8 verse 11. Sumagot ang babae, wala po. Sinabi ni Jesus sa kanya, hindi rin kita hahatulan. Justification. Maaari ka nang umalis. Praise God. Pero, huwag ka nang muling magkasala. Amen po ba? Tinapos pa ni Jesus doon sa maaari ka nang umalis. Bye-bye. Di rin kita hahatulan. Justification. Pero, huwag ka nang muling magkasala. Ang tawag doon, sanctification. Kompleto? Nasa Bible lahat yung pinag-usapan natin ngayon? Amen. Biblical? Amen. Amen? Mga kapatid, hindi sinabi ni Jesus dito sa babae na pinatawad ka na, umalis ka na, gawin mo kung anong gusto mong gawin ulit. No. Amen? Kahit bumalik ka, di ba, para bang sinasabi, kahit bumalik ka sa kasalanan, okay lang. Hindi po ganun ang sinabi ng Panginoon. Ang sinabi ng Panginoon dito, maaari ka na umalis, pinatawad ka na, kinahabagan ka na, biniyayaan ka na, pero wag ka nang muling magkasala. Mga kapatid, listen. Yung sinabi dito ni Jesus sa babae dito sa kwento, ay yun din ang mismo sinasabi niya sa bawat isa ngayong umaga. Mga kapatid, sa ating Panginoon, kinahabagan ka na, pinatawad ka na, biniyayaan ka na, minahal ka ng Diyos. Pero mga kapatid, sa ating Panginoon, wag ka nang muling magkasala. Amen. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Hallelujah! Ibig sabihin mga kapatid, huwag mo nang balikan yung mga ginagawa mong kasalanan. Kung saan ka pinatawad ng Panginoon. Amen? Yung sinabi po dito ng Panginoon na huwag ka nang muling magkasala, ito po ay isang utos at babala. Amen? Commandment and warning. Utos at babala. Inuutusan tayo ng Panginoon na huwag na magkasala. Hindi po ito opinyon ng Panginoon, kundi ito isang utos. Pag sinabing utos, dapat gawin. Pangalawa, ito po ay babala ng Panginoon. Binabalaan tayo ng Panginoon na huwag nang muling magkasala. Amen po ba? O huwag nang magkasala. Pastor, bakit? Kakasabi ko lang po kanina sa first point. Kapag nagpatuloy tayo sa kasalanan, kahit kinahabagan na tayo ng Diyos, napupunta pa rin tayo sa impyerno. Amen. Do you understand? Amen. Do you understand? Amen. Mahirap sabihin, mahirap pakinggan, pero yun ang totoo mga kapatid. Hindi ko po kayo binobola ngayong umaga. Gusto ko lang kilitiin yung inyong mga pandinig para bumalik kay susunod. Ganda ng pangaral ni Pastor T. Mercy, grace. Grabe ang biyaya ng Diyos. Kapatid, hallelujah. Pansinin nyo, basahin natin yung binasa natin kanina, 1 Corinthians 6:9-11. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait sa kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Verse 11, ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Ngayon, tignan natin yung sabi sa verse 11. Verse 11 ha, ganyan ang ilan sa inyo noon. Yung salitang noon. Ibig sabihin ng noon, hindi na ngayon. Bear with me. Amen. Dinidindrali po natin. Pinapaliwanag lang po natin. Tulungan tayo ng Panginoon. Ibig sabihin ng noon, hindi na ngayon. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Hindi na kayo naglalasing. Ngayon, hindi na kayo nanalangin ng kapwa. Ngayon,
Hindi na kayo nandaraya. Ngayon, parang kayo sinasabi nyo, tama po ba? Nandiyan ba po ba kayo? Mga kapatid, ibig sabihin, dapat hindi na tayo nakikiyapid, sumasamba sa Diyos, nakipagtali sa kapwa lalaki, nagnanakaw sa akin, naglalasing, nandaraya. Amen po ba? Sa madaling sabi mga kapatid, ganito lang yan. Listen, hindi na dapat tayo namumuhay sa kasalanan na ginagawa natin noon. Amen. Hindi na dapat tayo namumuhay sa kasalanan na ginagawa natin noon. Amen. Amen po ba? Amen. Pinatawad na tayo, natanggap natin ang biyaya ng Diyos, at salamat sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Ngayong umaga mga kapatid, pag-usapan naman natin, bakit hindi na tayo dapat namumuhay sa kasalanan ngayon? Alam niyo mga kapatid, ang sagot nandoon din. Bakit? Dahil ang kasalanan, walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Kompleto yung verse. Tama ba? Pastor, bakit hindi na ako mamumuhay sa kasalanan? Kasi ang kasalanan, walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Wala. Ibig sabihin na walang bahagi, walang lugar, walang puwang sa langit ang kasalanan. Nandiyan pa po ba kayo? Kaya alam nyo mga kapatid, pakinggan mo pa ito. Kapag nagpatuloy tayo sa kasalanan, masasayang ang habag, masasayang ang biyaya ng Diyos sa atin. Naunawaan po ba? Amen? Siksik tayo ngayon At huwag nawang sanang mangyari sa atin. Huwag nating sayangin ang habag at biyaya ng Diyos ng kaligtasan sa atin. Amen? Ngayon ang tanong, mga kapatid, hallelujah. Pastor, alam ko may naglalaro sa isipan nyo ngayon, Pastor, posible ba yun? Hindi na tayo magkasala? Tama po ba? Ang sagot mga kapatid, hindi madali, pero posible. Ulitin ko, hindi ganun kadali, pero posible. 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 Hindi yung sasabihin ng Panginoon kung ikaw yun ay imposible. Huwag ka nang muling magkasala. Sabi mo, pwede ba yun? Hindi madali, pero posible. Amen? Tulungan niyo lang mga kapatid ang Ganas 4 tayo dito. Okay, pakinggan niyo po ito. Listen, magkaiba yung aksidenteng nagkasala doon sa sinasadyang nagkakasala. Amen. Amen po ba? Amen. Amen? Yung aksidente, yung, ano yung aksidente? Yung, hindi ako nakapaglagay ng halimbawa sa aksidente yan. Amen? Aksidente nagkasala. Doon tayo sa isa. Iba yung nalagay ko halimbawa Pastor, aksidente kong nakuha yung 1,000 ni Papa sa bulsa ng pantalon niya. Pastor, di ko talaga alam. Kay Papa pa na yun? Nakuha niyo po? Nakuha niyo po? Nakuha niyo? Yung aksidente nagkasala doon sa sinasadyang nagkakasala. Amen? Pastor, hindi ko alam. Yung iniinom pala namin, beer. Ano ko kape? Kaya pares kasi mapait. Sorry, Pastor. Ganon ba? May ganon ba? Tatanong kami ganon? Hindi mo alam? Okay, naunawaan niyo na. Ang tawag doon ay sinadya. Intensyon. Ginusto. Amen po ba? Amen. Mga kapatid, amen. Ang totoo, naniniwala ako, alam mo kung ang gagawin mo ay tama o mali. Naniniwala ako. Amen? Alam mo kung ang isang gagawin mo ay kasalanan o hindi. Naniniwala ako. Lalo na nung ikaw ay napunta na dito sa church.
Amen po ba? Amen. Nakakapakinig ng mga pangangaral, kaya may idea ka na. Kahit papaano, nabuksan ang kamalayan mo sa gusto ng Diyos at hindi gusto ng Diyos. Kaya di ba, sabi ko nga nangaral ako, ang church blessing sa atin. Amen. Nabuksan yung mga mata mo, yung palang kasalanan. Hindi pala tama yun, hindi pala yung gusto ng Diyos. Tama ba? Amen. Di ba? Pero yung binobola ka lang, okay lang yan. Okay lang yan. Ay mga tao, wala. Yung ginagawa nila, pasok ng simbahan, labas ng simbahan, ganun pa rin. Tama ba? Amen. Kasi puro pangangaral, biyaya, habag, pag-ibig. Ikot-ikot lang doon. Tama yun mga kapatid. Pero ito ngayong umaga, kompletuhin natin. Dahil ito ang totoong gospel. Amen? Amen mga kapatid. Okay, ito po ang pagkakaiba ng justification at sanctification. Ang justification, trabaho ng Diyos. Ang Diyos ang gumawa. Pero ang sanctification, trabaho natin. Tayo ang gagawa. Okay. Take note nyo ba yun? Justification, ang Diyos ang gumawa. Ang sanctification, tayo ang gagawa. Trabaho natin. Kaya nga ang ibig sabihin ng sanctification, mga kapatid, separation. To set apart. Ano ibig sabihin ng pastor? Tayo ang hihiwalay sa kasalanan. O sa anumang gawang kasalanan. Pagpapabanal. Hindi kayo parang, hindi ang Diyos para bang gaganin yung kamay niya sa'yo. O wag ka dyan. Yung ganon. Hindi. Trabaho mo yun. Amen po ba? Trabaho ng Diyos sa justification, pero pagdating sanctification, trabaho na yun ang bawat isa sa atin. Trabaho mo na i-set apart, ihiwalay mo sarili mo sa hindi gusto kalooban ng Diyos. Amen po ba? Amen. Ngayon, pastor, kailangan pa ba talaga ng sanctification? Di ba pwedeng justification na lang? Ang sagot mga kapatid ay kailangan. Amen? 1 Thessalonians 4:3-7-8, nais ng Diyos na maging banal kayo. Nais ng Diyos na maging banal kayo. Amen. Nais ng Diyos na maging banal kayo. Amen. Tinawag tayo ng Diyos para mamuhay sa kabanalan. Tingnan nyo. Amen. Hindi sa kahalayan. Ang sino mang hindi sumusunod sa mga utos na ito ay hindi sa tao sumusuway, kundi sa Diyos na nagbibigay sa inyo ng kanyang banal na espiritu. Malinaw po? Anong nais ng Diyos? Maging banal tayo. Mamuhay tayo sa kabanalan. Amen. 1 Peter 1:15, banal ang Diyos at tumawag sa inyo, kaya dapat magpakabanal din kayo sa lahat ng ginagawa nyo. Kaya alam niyo mga kapatid, huwag sasama ang loob mo. Kapag ikaw ay binibiro, inaasar, yan na yung mga pupunta sa church, mga banal yan mga yan, mga banal. Matuwa ka. Uy, nakikita nila ako na ganun. Yun ang nais ng Diyos eh. Pakabanal. Ay kita ng mga tao, banal daw. Di ba? Minsan binibiro kayo ng ganon? Yan na yung mga born again Christian. Tabi tayo, mga banal yan, mga banal. Pero yun kasi sinabi ng Diyos eh. Kaya magsasama ang loob mo, kaysa tawagin ka, nandiyan na yung mga chismosa, nandiyan na yung mga adik, nandiyan na yung... Diba? Tawag sa'yo, banal. Thank you, magpasalamat. Thank you po. Atin po sa church, sama po kayo. Diba nakikita nila sa'yo, kabanalan? Na yun ang gusto ng Diyos? Kaya wag ka, magsasama loob. Hindi ako, pasalamat ka. Yun ang nakikita nila sa'yo ngayon. Ibig sabihin, may ginawa ang Diyos, may ginagawa ang Diyos sa'yo ngayon. Amen mo ba? Mga kapatid, ang sanctification, pagpapabanal, ay kalooban ng Diyos para sa ating lahat. Amen? Hallelujah! Magpakabanal din kayo sa lahat ng ginagawa ninyo. So mga kapatid, pansinin nyo, magpakabanal din kayo sa lahat ng ginagawa. Tayo ang gagawa. Amen? Nakuha? Tayo ang gagawa. Inutos ng Diyos, hindi sinabi, makakabanalin ko kayo. Umupo lang kayo dyan. Ikaw ang gagawa. Trabaho natin ang sanctification. Amen po ba? So mga kapatid, anong mga kailangan natin gawin para magawa natin itong sanctification? Para makalayo tayo sa kasalanan. Una, lagi nyo na ito naririnig. Dapat mga kapatid, puspos ka palagi o puno ka ng Espiritu ng Diyos.
Yun palagi mga kapatid, wala nang iba, ganun palagi. Kasi kapag puspos ka ng Espiritu ng Diyos, yun nga ihiwalay ka sa anumang mga gawang makasanlibutan, makalaman na hindi kalooban ng Diyos. Kasi magkalaban yun mga kapatid, ang sanlibutan ng laman at ang Espiritu ng Diyos, hindi mo sila pwedeng pag-isahin. Kaya kapag puno ka ng Espiritu ng Diyos, hindi ka mapupuno ng mga bagay ng sanlibutan na kasalanan. Amen. Amen? Tsaka isa pa mga kapatid, ang bunga ng Espiritu, ng banal na Espiritu, pagpipigil, self-control. Amen. Panghuli yun, doon sa ano, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness. Panghuli yung self-control. Kaya kapag ikaw'y puspos ng Espiritu ng Diyos, meron kang pagpipigil. Hindi na. Tama? Not anymore. Hindi nyo na ako mayayaya ngayon. Amen po ba? Self-control. Hindi na. Sunday ngayon. Kahit may swimming. Sa church ang punta ko. Self-control. Tama po ba self-control? Ha? Puspos ka ng Espiritu ng Panginoon, di ba? Amen po ba? Diba? Itong kailangan gawin. Dalawa ito mga kapatid. Maaga pa. Sabi ko kasi alas 4 tayo dito. Ikalawa mga kapatid, self-control. Ikalawa, kailangan natin ng matinding disiplina. Amen. 1 Corinthians 9:27, dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupil ko ang masasamang pagnanasa nito. Mga kapatid, tayo ay yes, na born again na. Yes, tinanggap natin ang Panginoon. Kaya lang mga kapatid, hindi mo maaalis. Meron pa rin dyan yung, ang tawag ay yung laman. Yung laman ay yung sinful nature natin. Nandiyan pa rin yan. Natutulog lang. Minsan gumigising yan. At meron siyang gustong gawin, masasamang pagnanasa. Ano yung masasamang pagnanasa? Muulan, makulimlim, humiga ka na lang, kakatamad, masasamang pagnanasa. Pero ikaw, kailangan mo, dinidisiplina ko ang aking katawan. Sinusupil ko. Hindi! Tatayo ako, babangon ako, Sunday ngayon. Amen. Amen? Amen. Kuha mo ba? Diba? Diba? Lalo na yung mga, diba yung ano, totoo yun yung mga nakakalaya sa bisyo. Minsan mga kapatid, yung ganun pa rin kasi, diba yung nakasanayan ng katawan mo eh. Alak, sigarilyo, droga. Tapos bigla ka na born again. Shoo! Mga kapatid, paminsan, diba yung parang totoo yun, mga kapatid. Grabe, diba parang, pag naamoy mo, diba yung grabe ah. Amoy ko lang kabayo yun ah. Diba? Pero, mga kapatid, hindi na. Diba? Kaya didisiplinahin mo. Ano ibig sabihin nun? Hindi ka pupunta kung saan lagi nakatambay yung mga barkada mo noon. Amen po ba? Hindi yung punta ka ng punta. O wala talaga. Punta ka ng punta eh. Hindi ka na pupunta doon sa daan. Amen? Kung sila ay nasa block 1, ikaw ay sa second block na daan. Dito na ako sa second block dada. Nandun sila sa block 1, sa first block. Dito ako. Tama po ba? Puspos ng Espiritu ng Diyos, dinidisiplina. Kaya nga sanctification, trabaho natin. Hindi madali, pero posible. Ito lang ang kailangan mong gawin. No, Lord, tulungan mo ako. Ayoko na. Ang daming tukso sa kapaligiran. Pero Lord, please, ayoko na. Pinatawad mo na ako. Inahabagan mo na. Niligtas mo na ako. Panginoon, gusto ko ng pagbabagong buhay. Kapatid, yun nga dapat ang dahilan eh. Diba? Isa sa mga dahilan. Bakit tayo pupunta ng ganito sa church? Hindi lang basta makinig. Kundi yung ating mga napakinggan, i-apply natin sa ating pag-uwi. Amen po ba? Alam niyo mga kapatid, magagawa natin ang pagpapabanal, pag-iwas, pagtanggi sa kasalanan. Bakit? Dahil tutulong pa ang Panginoon sa atin.
Panguling verse, Philippians 1:6, natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw sa pagpabalik ni Kristo Jesus. May sinimulan na siya sa atin. Ano yung sinimulan niya? Justification. Pinatawad ka na, pinawalang sala ka na lang. Pero sabi dito sa ating binasa, tutulungan din tayo ng Panginoon sa sanctification. Amen? Pahintulutan lang natin ang Panginoon na gumawa sa ating buhay. Amen po ba? Amen po ba? Pahintulutan mo lang. Isuko mong lahat sa Panginoon. Yun ang kailangan mga kapatid, isuko mo lahat. Lord, please, ikaw lang may control. Diyan pa po ba kayo? Amen. Amen? So pagtatapos mga kapatid, ang pagkatapos ng justification, sanctification. Hindi lang pwedeng justification lang. Amen po ba? Listen, last na talaga ito. Kulang ang ating pagiging Kristiyano, listen ha, kulang ang ating pagiging Kristiyano o pagiging born again Christian kung magtatapos lang sa biyaya. Amen po ba? Hindi tunay ang ating pagtanggap kay Jesus kung magtatapos lang sa biyaya. Amen? Dahil sabi ni Jesus sa ating kwento mga kapatid, huwag ka nang muling magkasala. Kaya ngayong umaga, kung tunay na tinanggap mo ang Panginoon, si Jesus sa iyong buhay, amen? Ito ang ating ginagawa. Ito ang ating pamumuhay. Hindi na natin binabalikan ang kasalanan kung saan pinatawad tayo ng Panginoon. Amen. Kailangang sundan ng pamumuhay ng may kabanalan. Kaya ngayong umaga mga kapatid, kinompleto natin. Does not end with grace. Hindi nagtatapos sa biyaya lang mga kapatid. Yes, totoong totoo. Wala akong laban, mabiyaya ang Diyos. Pero mga kapatid, huwag nating abusuhin ang biyaya ng Diyos. Hindi okay sa Diyos yung mabiyaya ng Diyos. Okay lang itong ginagawa. Okay lang. Sisipa pa rin naman ako every Sunday kaya okay lang ito. No. Mga kapatid, hindi ibig sabihin na mabiyaya ang Diyos. Sabi ko na kanina, walang mapupunta sa lugar ng pagdurusa sa impyerno. Walang bahagi sa kaharian ng Diyos, sa kasalanan. Kaya sinabi ng Panginoon, tingin kayo lahat sa akin, tingin kayo lahat sa akin. Mga kapatid, pinatawad ka na. Pinatawad ka na. Pero huwag ka nang muling magkasala. Lalo na yung sinasadyang kasalanan. Tulungan ka ng Panginoon. May altar call dito mamaya. Lumapit ka, manalangin ka sa Panginoon. Merong bahagi sa iyong buhay, Pastor, nahihirapan ako sa ganito. Di ako makatakas, di ako makalaya-laya. Ilapit mo sa Panginoon. Lalabas ka sa lugar na ito para yung babae sa ating pinag-usapan ngayong umaga. Umalis na pinatawad ng ating Panginoon, nakatanggap ng habag at biyaya. At hindi na muling magkakasala. Amen. Amen po ba? Amen. Magsiyoko tayong lahat ngayong umaga. Thank you, Lord. Ito ang full gospel. Ibig sabihin ng full gospel, kompleto. Kompleto. Amen? Walang tinatago. Yes, hindi kasi madaling tanggapin paminsan ang ebanghelyo, ang gospel ng Panginoon. Masakit, pero mga kapatid, amen, itong kailangan natin. Amen, dahil ito mismo sinabi ng Panginoon. Amen, maging si Jesus mga kapatid, sa kapanahunan niya, hindi niya binobola ang mga tao ng matatamis at magagandang salita lang. Kundi nangangaral talaga siya ng katotohanan. Yun nga ang dahilan kung bakit siya pinako. Kasi grabe yung pangangaral ni Jesus nung time niya. Pero mga kapatid, yun ang kailangan para makapasok tayo sa buhay na walang hanggan. Pinatawad na tayo, pero huwag na tayong muling magkasala. At tulungan tayo ng Panginoon ngayong umaga. Amen? Ikaw yan? Pwede may samahan ng loob sa iyong puso. Magpatawad ka ngayong umaga. Amen? Ikaw yan? May bahagi sa iyong buhay na hanggang ngayon, ginagawa mo pa rin, kahit na alam mo na yan ay hindi tama at hindi matuwid sa harap ng ating Panginoon, isuko mo ngayong umaga dito sa harapan. At pagtayo mo, huwag mo na rin bawiin. Isuko mo talaga sa Panginoon. Amen? Binubuksan po natin natin. Meron po bang first time ngayong umaga? Hallelujah. Hindi pa tumatanggap sa ating Panginoon? Praise God. Kung wala po,
tayong lahat ay mga mananampalataya na nalalaman ko na kahit papaano ay naunawaan natin ang pangangaral ngayong umaga. Does not end with grace. Hindi po nagtatapos sa biyaya lang. Amen. Mabiyaya ang ating Panginoon, pero nais ng Panginoon, gusto ng Panginoon na tayo ay mabuhay ng may kabanalan. Lumalayo sa kasalanan. Awitin po natin, sugdo lang biyaya. Hallelujah. Inubuksan po natin ang ating altar. Lapit tayo sa ating Panginoon. Lord, help me. Help me in this area of my life, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. We give you glory. We give you praise. Lord, salamat sa kapatawaran. Salamat sa katubusan, Panginoon. Lord, hallelujah. Kung hindi dahil sa iyo, Panginoon, kami ngayon ay merong hatol ng kamatayan, O Diyos. Merong impyerno naghihintay sa amin. Pero salamat, Panginoong Isus, nakialam ka. Naparito ka, Panginoon. Bumaba ka sa iyong napakagandang kalagayan sa langit. Inabot mo kami, O Diyos, ng iyong habag at biyaya. Ikaw ang napako sa krus sa halip na kami. Salamat, Panginoon, salamat. Hallelujah. Panginoon, ngayong umaga, hindi nagtatapos sa biyaya. Tulungan mo pa kami, Panginoon Diyos, habang kami ay nabubuhay sa mundong ito. Narito ang laman, narito ang atraksyon ng sanlibutan, nandyan ang mga tukso ng kasalanan, nandyan ang diablo, ang kaaway, Panginoon, na pilit na hahatakin kami pababa, na gawin muli namin, O Diyos, ang kasalanan, ang mga bagay na nakakapagpasakit sa iyo, Panginoon. Lord, help us, sanctification, Panginoon, pagpapakabanala. O Diyos, tulungan mo kami mabuhay, Panginoon, ang nararapat sa iyong harapan. Thank you, Lord.
Salamat sa kaligtasan, Panginoong Hesus, dahil sa biyaya mo, kami ay naligtas. Hallelujah. Glory, 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 glorify your name. Hallelujah. Palakpakan, pasalamatan natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Glory, glory, glorify your name. Maraming salamat. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glorify your name. Sinong kinausap ng Panginoon ngayong umaga? Amen. Sinong pinagpala ng Panginoon? Amen. Amen. Meron tayong bibit-bitin sa ating pag-uwi. Binusog tayo ng Panginoon ngayong umaga. Amen. Ngayong umaga, mga kapatid, amen, mabiyaya ang Diyos. Pero huwag nating abusuhin yung biyaya ng Diyos. Amen. Dapat pantay ang biyaya at kabanalan. Ngayong umaga, mga kapatid, lalabas tayo sa lugar na ito. At ang iiwanang salita ng Panginoon, listen, ang iiwanang salita ng Panginoon sa inyo ngayong umaga, paglabas mo sa lugar na ito, anak, huwag ka nang muling magkasala. Amen? Tutulungan ka ng Panginoon. Posible. Kaya mo sa tulong ng Panginoon. Amen? Led and guided by the Holy Spirit. Puspos ng banal na Espiritu. Amen. Ngayong umaga, amen, ay manalangin, magtapos sa ating panalangin. Mag-pray tayo ni Brother Ogie. Yes, maraming salamat po, Panginoong Jesus. Umagang ito, Panginoon, ang mga natanggap namin sa salita, Panginoon. Aming tumimo sa aming mga puso at isipan, Panginoon. Maraming salamat po sa ginawa mong kabutihan, sa paghahayag ng salita, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat din, Panginoon, na kami po ay uuwi sa bawat kanya-kanya ng bahay, Panginoon. Ingatan mo kami, bawat isa, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Wait lang po, sorry. May in-impress ang Panginoon. Sabi, gawin mo. Meron ba sa inyo? Yun nga, nahihirapan ka sa ibang area sa iyong buhay, hindi mo may suko-suko sa Panginoon paulit-ulit. Bigyan nyo lang po ng extra time ang Panginoon. Pwede ka ba lumapit dito? Mananalangin kami sa iyo. Makalaya ka sa gawain na yan. Sa bagay na yan. Na alam mo na yan na hindi matuwid karapat-dapat sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, isuko mo na. Bitawan mo na. Sabi ng Panginoon, huwag ka na muli magkasala. Hanggat nasa iyo yan, magiging paulit-ulit ang kasalanan. Kaya kailangan mong isuko. Meron pa po ba? Ngayong umaga? Meron pa po ba? Amen? Hindi mo kailangang mahiya ngayong umaga, ikahiya. Hindi ko naman tatanungin kung ano yun. Kailangan mo lang ngayong umaga, isuko mo sa Panginoon. Ang Panginoon ang nakakalamat, ikaw. Amen? Meron pa po ba ngayong umaga? Sige po. Sabi ng Panginoon, huwag ka nang muling magkasala. Amen? Tulungan tayo ng Panginoon. Lapit dito sa harapan. Lapit. Mag-pray tayo. Angkinin mo yung pagpapalaya ng Panginoon. Angkinin mo yung pagtatagumpay mula sa Panginoon. Yung dominion, yung tinatawag na dominion. Ibig sabihin ng dominion, ikaw yung may authority. Ikaw yung may control. Amen? Sa tulong ng Panginoon, hindi yung ikaw yung kinokontrol ng kasalanan. Ikaw dapat, no. Sasabihin mo, no. Hindi ko alam kung ano yan. Amen? Pwedeng damdamin, di ba? Pwedeng yung ikaw ay biglain, madaling magalit, yung ganun, di ba? Minsan, yung nakakapagsalita ka ng hindi maganda paminsan, yung ganun, isuko natin sa Panginoon. Lord, tulungan mo pati ang aking labi, Panginoon. Hindi lang ang aking puso, kundi pati ang aking labi. O naman yung mga gawain, pwedeng bisyo, di ba? Amen? Ikaw ang nakakaalam at ang Diyos, suko mo sa Panginoon lahat. Alabas kayo sa lugar na ito. Amen? Tanggapin mo yung pagpapalaya ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Katulad ng babae kanina. Amen? Umalis siya. Amen? Hallelujah. Na pinatawad ng Panginoon. At wala na tayong nabasa sa Bible na binalikan niya yung kanyang pangangalo niya. Amen po ba? Ngayong umaga. Amen? Hallelujah. Narito ang Panginoon. Kasama natin ngayong umaga. Isuko mo lahat. Pag-alis mo sa lugar na ito, huwag mong bawiin. Huwag mong bawiin. Ibinigay mo na, ibinigay mo na. Lord, surrender na, ayoko na. Amen. Gusto ko, Panginoon, ng sanctification, pagpapabanal. Mga kapatid, amen. Hanggat nasa iyan, magpapatuloy ka lang, magpapaikot-ikot. Napakinggan mo na ito. Diba? Hindi mo pwede sabihin, Lord, hindi ko alam yon. Ganun pala, no? Sabi ng Panginoon, amen, August 31, 2025, nandun ka sa Fathers of Pateros, napakinggan mo yung ganyang pangangaral.
Amen po ba? Amen. Ngayong umaga, ulitin ko, mabiyaya ang Diyos. Dahil mabiyaya ang Diyos, tutulungan ka niya. Mawala sa iyan. Amen. Yung bagay na yan, yung ugali na yan, yung gawain na yan. Amen. Gustong alisin ng Panginoon sa iyo. Ito ang full gospel. Hindi lang tumanggap ng pagpapatawad, kundi binago ang buhay. Amen. Ngayong umaga, amen. Tayo manalangin. Hallelujah. Pwede niyo bang itaas ang inyong mga kamay sa ating Panginoon? Hallelujah. Thank you, Lord. Pagkatapos natin manalangin mamaya, pag sabi natin ng amen, magpuri tayo sa Panginoon. Sabay-sabay. Hallelujah. Let's pray. Panginoon Diyos, aming amang banal, narito Panginoon ang aking mga kapatid sa pananampalataya, dito Panginoon sa Pateros Church, Panginoon Diyos, narito ang mga magulangin, Panginoon, ang mga ama ng tahanan, mga ina ng tahanan, O Diyos, mga kabataan, O Diyos, ganun din, Panginoon, mga kapatid kong lalaki, Panginoon, mga kapatid kong babae, Panginoon Diyos, Lord, kailangan nila, Panginoon, ng iyong tulong, Panginoon, sapagkat sa aming sarili lang, hindi namin kaya, O Diyos, na takasan, bitawan, Panginoon, ang kasalanan, O Diyos, mga masasamang gawain, O Diyos, na pilit na kinokontrol kami, hinahatak pababa, Panginoon Diyos. Alam namin na hindi yun ang kalooban mo para sa amin, Panginoon Diyos. Panginoong Isus, hallelujah, kayo namatay at nabuhay muli. Ikaw pa rin ang Panginoon, noon, ngayon at magpakailanman. Kaya mo pa rin magpalaya hanggang sa oras na ito. Tinatanggap namin, Panginoon Diyos, ngayong umaga, Panginoong Isus, hallelujah, ang pagpapalaya, O Diyos, ang dominion, Panginoon, laban sa kaaway sa diablo, laban, Panginoon, sa kasalanan. Hallelujah, lalabas kami sa lugar na ito. Hindi mo lang kami inibig, hindi mo lang kami kinahabagan, hindi mo lang kami biniyayaan, Panginoon, kundi ikaw na ang kumilos, gumawa at binago ang aming buhay. Panginoon, yun, O Diyos, ang totoong Kristiyano, maging Kristiyano sa mundo ito. Ikaw, Panginoong Isus, ang tumitira, Panginoon, Lord, nakasentro sa aming buhay. Marami pong salamat, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon. Isinusuko na namin, Panginoon Diyos, isinusuko na namin. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos. Hallelujah. Magsisimula, Panginoon, mamaya pag-uwi namin. Bukas, O Diyos, at sa mga susunod na araw, haharap muli kami, O Diyos, sa iba't ibang mga tao. Haharap muli, O Diyos, kami muli sa iba't ibang mga sitwasyon at pangyayari. Panginoon, tulungan mo kami, O Diyos, na kami huwag nang muli magkasala. Hallelujah, Lord, kailangan namin ang kapangyarihan at kapuspusan ng Espiritu Santo sa aming buhay. Hallelujah. Buhay ka, Panginoon. Mahal mo kami at ito ang nais mo na gawin sa amin na kami ay magpakabanal na. Marami pong salamat, O Diyos. Tinatanggap namin ang pagpapala, Panginoon. Ang pagpapalaya, O Diyos. Hallelujah. Sa umagang ito, lalabas kami sa lugar na ito, Panginoon, na kami ay binago mo na. Kami ay mga ganap mo ng mga anak mo, Panginoon Diyos. Simula ngayon, lalakad kami, mamumuhay kami ng may katuwiran at kabanalan sa iyong harapan. Salamat, Panginoon. Ikaw ang nagsabi, O Diyos, ang sinimulan mo sa amin ay iyo rin tatapusin. Marami pong salamat, O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Purihin natin ang Panginoon. Lord, salamat. Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Marami pong salamat. Marami pong salamat, O Diyos, sa kalayaan, Panginoon, sa kapatawaran, sa katubusan at sa kaligtasan, Panginoong Isus. Ikaw, O Diyos, ang aming pinupuri at sinasambada sa umagang ito. Dakila ka. Hallelujah. Mga kapatid sa ating Panginoon, isinuko mo na. Kapag balik mo sa iyong upuan, huwag mo nang balikan. Amen. Huwag mo nang bitbitin ulit kung ano man yung isinuko mo sa Panginoon. Ibinigay mo na sa Panginoon. Lalakad ka ngayon, pag uwi mo mamaya. Amen. Tinanggap mo ang habag at biyaya ng Panginoon. Amen. Binagong buhay. Amen. Disiplina. Ikaw ang iiwas, ikaw ang tatanggi. Ikaw ang may control, self-control. Sa tulong ng banal na Espiritu. Amen. But the fruit of the Spirit, self-control. Amen. Ngayong umaga, hallelujah, sinong pinagpala ng Panginoon? Sinong pinalaya ng Panginoon? Amen. Mamumuhay tayo na may pagtatagumpay. Huwag nating palaging hayaan ng diablo na siya ang mananaig sa ating buhay. No! Talo na ng diablo. Tapakan mo. Amen. Tapakan mo. Hindi na. Pinatawad na ako ng Panginoon.
Wala ka ng control sa aking buhay. Amen po ba? Amen. Dapat ganun ang ating maging mindset. Amen po ba? Ngayong umaga, amen, tapos na tayo. Nakapag-closing prayer namin sa Brother Ogie. Tanggapin ninyo ang pagpapala, habag at biyaya ng Panginoon. Amen. Maraming pong salamat. Ingat po tayo lahat. Kita-kita po tayo susunod na gawain. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.